Mga sanggay, matapos po mag-viral ang patungkol po sa sinasabing pagkawala o posibleng mawala ang internet sa buong mundo, o kung tawagin ay internet apocalypse na kumalat sa social media, marami di umanong Pilipino ang kinabahan o natakot tungkol po dito mga sanggay. Yan po ang ating alamin at pag-usapan ngayon. Hello, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, especially yung mga solid sangkay. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel sa mga bago pa lamang po dyan. Ayan po, i-check nyo po sa ibaba ang subscribe button, makikita nyo po dyan, i-click ang subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, eto na nga mga sangkay ang balita. No? News in context. So, kaya binalita ito mga sangkay kasi marami na rin po ang nagpo-post. Ibinalita din po ito ng News 5 o TV5. At ito po ang pinagmulan po nito ay mula po sa international news. Walang iba kundi ang Fox Weather. Okay? Basahin po natin ang balitang ito. News in context. The solar superstorm that can wipe out the internet for weeks or months. So, ito po yung kumalat. Nung una nga mga sangkay, I just thought, akala ko po, ito po ay fake news na kumakalat sa social media. Alam naman po natin na sa social media talaga pwedeng mag-imbento ng kung ano-anong post lamang na pwedeng paniwalaan ng iba. So naganap po ako ng mga balita tungkol dito at nakita ko nga na ang source nito ay walang iba kundi itong Fox Weather. Okay, basahin po natin. Based on a report by Fox Weather on November 8, okay, a team in the United States is working to create an early warning system for dangerous solar activity that could damage critical technology. So ngayon pala mga sangkay, itong mga scientist, itong mga matatalinong tao, ngayon ay nagki-create na sila. Okay, ng isang teknolohiya na mas maaga na magkakaroon ng early, mas maabang warning system para po sa sinasabing delikadong solar activity na makakapag-damage ng matindi sa technology na mayroon ang ating mundo. Yan po yung kumakalat. At legit po ang balitang ito. Hindi po ito fake news. Kumalat po talaga yan sa social media at ito po ay totoong balita kasi mula po ito sa mga scientist. Okay, several social media posts, okay? Marami daw pong social media posts nag-claim na that a solar superstorm can lead to an internet apocalypse. Some use a Fox News art card with a headline, "Solar superstorm could wipe out the internet for weeks or months," scientist says. So ito naman po talaga ay totoong ibinalita mga sangkay ng Fox News. At yan po talaga yung kumalat sa social media. At pinalita na rin po yan dito sa ating bansa. Ito, TV5, Frontline Tonight has also reported on the superstorm last week, noting scientists are creating an early warning system against increased solar activity like other social media posts. Frontline Tonight noted the solar superstorm can cripple the internet worldwide for months. Na-vlog na po natin yan mga sangkay. So, dahil dito, marami po ang naalarma. Pero, ito bigyan ko lang kayo ng impormasyon. Pero, sige, diretso na po natin. Posible po talaga. Pero hindi po kaagad bukas yan. Hindi kaagad sa susunod na buwan yan. Kaya po mag-create, okay, nag-create sila po ngayon ng early warning system. Okay? Kaya po nila ginagawa yan para just in case posibleng mangyari. Kasi nangyari na po ito, 1859. If I'm not mistaken, nangyari na po itong sinasabing superstorm. Solar superstorm, kung tawagin. Okay, hindi po superstorm. Solar superstorm. Nangyari na daw po ito noong 1859. Kung hindi po ako nagkakamali sa taon na yon, paki-double check na lamang mga sangkay. At na-damage po doon yung mga
I think Telegram, hindi ko po masyadong kabisado. Hindi pa tayo nabuhay ng mga panahon yun. Napakalayo, no? Ng agwat. Ngayon, mga sangkay, mauulit na naman daw. That is why ang mga scientists ngayon ay nagki-create. Ayan po, scientists are creating an early warning system against increased solar activity like other social media posts. So, hindi po talaga siya fake news. Pero, guys, wag po tayo masyadong maalarma, ha? Kalma lang, mga sangkay, kalma lang. Bawasan po natin yung kape. On November 8, Facts Weather did run a story cited by social media post where Peter Becker, a professor in George Mason University Department of Physics and Astronomy, was interviewed. Siya po ang naglabas po nito, mga sangkay, itong si Becker. Siya po yung naglabas ng napakalaking impormasyon tungkol po dito. Yun ang reason bakit kumalat, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, talagang namang pinag-usapan po ito. Buti nga, binalita po ng TV5 kasi kung walang balita, tatawagin po talaga ng iba dyan na fake news ito . Pero binalita po ng TV5, mga sangkay. Okay? In the interview, Baker acknowledged the increased coverage of US-based broadsheets on a potential internet apocalypse. Grabe, no? According to him, the discussions could have been sparked by an increase in solar flares. Ito, siya po ang nagsiwalat, mga sangkay. Kaya po marami ang naalarma. Marami po ang naalarma sa pag-aakala nilang baka bukas na yan. Ang iba pang mga sangkay, akala po nila Pilipinas lang mawawalan ng internet. Hindi po. Kapag nangyari, mga sangkay, na hindi po, wala pong advance warning at hindi po nagawa nito ng pamamaraan ng mga scientists. Kapag nangyari itong sinasabing solar superstorm, mangyayari po talaga na mangyayari itong sinasabing internet apocalypse, kung tawagin. Ayan, no? Sinabi po mismo nitong Becker na to na inacknowledge niya ang potential na posibleng mangyari itong sinasabing internet apocalypse. Biruin mo, mga sangkay. Hello, nasa panahon na po tayo na masyado na pong mataas ang technology natin. At kapag nangyari ito, talagang malaki po ang impact nito sa buong mundo. Okay. So, yun. Nangyari. 1859 nga, mga sangkay. Ayan po. Sinabi po ni Becker, nangyari na po ito noong 1859. Tapos, ito din po, nangyari na 1859. Tapos, itong Halloween solar storms in 2003. Okay. At sabi po dito, ito. Ang sabi po dito, noong 1859, nung maganap po itong sinasabing solar superstorm, they don't have internet at that time. Ang tanging sinasabi po nilang internet nung panahon na yon ay ito pong telegraph, hindi pala telegram. Ito po ay telegraph system, which was their internet of the day in 1859. Hindi po natin alam. Ano ba yung alam ba kayo, ano ba yung telegraph na yan, mga sangkay? Ngayon kasi, malayo nang narating, no? Telegraph to internet na po tayo. Ay, nako, sobrang tindi ng technology ngayon. So, kung mangyayari ito, talagang magiging malaking problema ito sa buong mundo. According to Becker, sparks flew of telegraph. Ayun, nangyari po, mga sangkay, namatay pong telegraph lines during pambira, mga sangkay. Talagang nagkaroon pala talaga ng shutdown. Ayan, the telegraph system was also down for a matter of weeks. Ilang linggo pong nawala ang system ng telegraph noong 1859. Kaya, mga sangkay, ito po yung ginagastusan nila ngayon.
malaki pong pera ang kanilang iginugugol para po makapag-create ng sana mga sangkay, maging advance po ang ating kaalaman, magkaroon ng warning ng mas maaga bago po mangyari ito. So, ano po ang inyong opinion tungkol dito mga sangkay? Again, huwag po tayo matakot. Okay? Kulang lang talaga tayo ata sa prayer, kaya takot na takot tayo pag nawalan po tayo ng internet. Alam natin, mga batang 90s, sanay po tayo sa walang internet dati, di ba? Lalong-lalo na po yung mga nauna sa batang 90s. Talagang yun na po yung kinabubuhay nila. Nakakamiss nga yung mga panahon na yun, mga sangkay, na wala pong internet. Talagang buhay na buhay yung utak mo nun. Umagana yung utak mo nun. Kasi no choice ka naman. Hindi tulad ngayon, mga sangkay, na masyadong madali ang lahat. Umupo ka lang sa lamesa, maghanap ka ng kung ano, pindutin mo yung kung ano mang gusto mong hanapin sa Google. Makikita mo na. Pero nung panahon na yun, wala, mga sangkay. Alam nyo, ang mangyayari lang noon, ang isa sa mga libangan noon ay kwentuhang malupit hanggang sa umaga. Madaling araw na kwentuhan. Yan po ang mayroon nung panahon na yun, mga sangkay. Pero ngayon, wala na. Chat, video call, diba? Nood YouTube, nood internet, nood Facebook, at kung ano-ano pa. So, ano po ang inyong komento tungkol po dito, mga sangkay? Just comment down below. Now, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.